Ang kagawaran ng edukasyon ay maghahatid sa inyo ng teleklase. Kunin nyo na ang inyong kwaderno at lapis at mag-uumpisa na ang ating leksyon. Mga bumubuo sa Filipino 6 production team: Rebecca R. Villanueva, scriptwriter; Joanne J. Montura, teacher host; Catherine L. Galul, videographer; Jetty R. Panes, PhD, editor, consultant. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako si Teacher Joanne, ang inyong guro sa Filipino sa ika-6 na baitang. Maaaring yayain ang inyong mga magulang at kapatid upang sabay-sabay kayong matuto sa ating aralin. Ang ating aralin sa araw na ito ay mula sa Most Essential Learning Skills sa Filipino 6, Aralin 3, Week 3, Quarter 2. Ito ay nababago ang dating kaalaman batay sa natuklasan sa teksto at naibibigay ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan o kaalaman. Bago natin simulan ang pag-aaral, ay manalangin muna tayo. Inaanyayahan ko ang lahat na pansamantalang itigil ang anumang gawain at sabayan kami para sa isang panalangin. Panginoon naming mahal, banal po kayo at makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng biyayang patuloy mong ipinagkaloob. Nawa kami po ay inyong patawarin sa lahat ng aming nagawang pagkukulang at mga pagkakasala, sa hindi pagpapahalaga sa mga biyayang natanggap, lalong-lalo na sa pagwawalang bahala sa iyo at sa kapwa. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ay patuloy ninyong ginagabayan. Patawarin po ninyo kami, Panginoon. Kami po ay nagpupuri sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bago tayo magsimula ay magkakaroon muna tayo ng paunang pagtataya o pre-test. Handa na ba kayo? Kung handa na, kunin ang inyong kwaderno at ballpen, pagkatapos ay sagutan ang mga gawain. Panuto. Piliin ang letra na maaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Una, ilang araw na hindi umuulan, kaya wala nang sigla ang mga pananim. Ano kaya ang maaring mangyari? A. Magiging masigla at malusog ang mga pananim. B. Malalanta ang mga pananim. C. Mamunga ang mga pananim. At D. Dadami ang mga pananim. Ikalawa, sinunog ng mga kaingero ang isang bahagi ng gubat upang magkaroon ng mauuling. Ano kaya ang maaaring mangyari? A. Mauubos ang yamang lupa ng bansa. B. Mauubos ang mga puno sa kagubatan. C. Yayaman ang mga kaingero. At D. Letra A at letra B ang sagot. Ikatatlo, mabilis na pumagaspas ang hangin, kung kaya madaling kumalat ang apoy. A. Magkakaroon ng isang malakas na bagyo. B. Magkakaroon ng malaking sunog. C. Napabayaan ang nakasinding kandila. At D. May paparating na bagyo. Ikaapat, maraming pananim at ari-arian ang napinsala ng Bagyong Rolly sa rehiyon ng Bicol. A. Ikakatuwa ng mga mamamayan ang nangyari. B.
Marami ang namatay sa naganap na trahedya. C. Ikakagalit ng mga opisyal ang naganap. At D. Maraming mamamayan ang mahirapang makaahon sa nangyari. Ikalima, mabilis na nagpaabot ng tulong si Vice Presidente Leni Robredo sa kanyang mga kababayang nasalanta ng Bagyong Rory. Ano kaya ang mangyayari? A. Ikagagalit ng mga mamamayan ang kanyang ginawa. B. Iisipin ng mamamayan na walang pakialam sa kanila ang Vice Presidente. C. Ikalulungkot ng mga mamamayan ang ginawa niyang pagtulong. At D. Ipagmalaki at pasasalamatan siya ng kanyang mga kababayan. Ngayon mga bata, handa ka na bang malaman kung wasto ang iyong kasagutan? Narito ang mga tamang sagot sa paunang pagsusulit. Nais kong iwasto ninyo ang inyong mga sagot. Una, B. Ikalawa, D. Ikatatlo, D. Ikaapat, D. At ikalima, D. Magaling mga bata! Nagawa mong sagutan ang paunang pagtataya. Huwag kang mag-alala kung mababa ang score na iyong nakuha dahil nakatitiyak ako na sa pagtatapos ng araling ito ay mapapaunlad mo pa ang iyong kaalaman. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating aralin, basahin muna natin ang mga salitang ito. Ako muna ang magbabasa, pagkatapos ay kayo naman. Ginhawa, pangarap, palatuntunan, maitaguyod, parangal. Ngayon, ating alamin ang kahulugan ng mga salita. Una, ginhawa, komportabling pamumuhay, karawisaat, katiwasayan. Halimbawa, si Rabea Mateo ay nagsikap na makatapos ng pag-aaral upang mabigyan ng ginhawa sa buhay ang kanyang ina. Ikalawa, maitaguyod, gabayan o akayin. Halimbawa, sipag at tiyaga ang kanyang puhunan upang maitaguyod ang kanyang pag-aaral. Ikatatlo, pangarap, nikiin o ninais sa buhay. Halimbawa, pangarap niyang maiyahon sa hirap ang kanyang ina. Ikaapat, parangal, papuri. Halimbawa, ang mga parangal na kanyang natanggap ay inalay niya sa kanyang mahal na ina. Ikalima, palatuntunan, programa. Halimbawa, nagkaroon ng palatuntunan sa Iloilo bilang pagbubunyi sa kanyang natapong tagumpay. Pansinin ang mga salita. May kaugnayan kaya ito sa ating kwento? Halina at tuklasin. Nais mo na bang malaman ang nilalaman ng kwento? Kung ganon, narito ang mga dapat mong tandaan sa pakikinig. Una, manahimik at makinig ng mabuti. Ikalawa, ibigay ang 100% na atensyon sa taong nagsasalita. Ikatatlo, isulat ang mga mahahalagang detalye mula sa kwento. At ikaapat, sagutin ng maayos ang mga katanungan. Narito ang ilang katanungan na ating sasagutan.
Pagkatapos mapakinggan ang babasahin kong kwento. Una, sino si Mang Roger? Ikalawa, ilan ang kanyang mga anak? Ikatatlo, ano ang kanyang suliranin? Ikaapat, bakit nagkaroon ng agam-agam si Mang Roger sa kabila ng karangalang natanggap ng kanyang mga anak? Ikalima, paano binigyang solusyon ni Mang Roger ang kanyang suliranin? Sa iyong palagay, tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Ika-6, nangyari na rin ba sa iyo ang karanasan ni Mang Roger at ng kanyang pamilya? Ika-7, anong aral ang iyong natutunan mula sa kwento? Nabago ba nito ang iyong dating pananaw? Ika-8, sa iyong sariling pananaw, ano kaya ang mangyayari kung hindi nagsumikap at nagtulungan ang mag-anak ni Mang Roger? Makakamit ba nila ang tagumpay? Sa hirap at ginhawa. Sa isang munting tahanan sa lugar ng Baryo Busilak, nakatira ang pamilya Jose. Payapa at simple lamang ang kanilang pamumuhay. Nagtatanim sila ng mga puno at gulay na siyang pinagkukunan nila ng kanilang makakain at mga halaman na nagsisilbing pampaganda naman ng kanilang paligid. May mga alaga din silang hayop gaya ng kalabaw na tumutulong sa pagsasaka at nagbibigay ng gatas. Mayroon ding manok at patong nangingitlog, asong tagabantay at marami pang iba. Habang nakaupo at nagpapahinga, biglang napaisip si Mang Roger sa kalagayan ng kanilang buhay. 3 ang aking anak. Isa lamang akong mahirap na magsasaka. Nasa bahay lamang ang aking asawa at abala sa pag-alaga sa amin. Paano ko kaya maitataguyod ang pag-aaral ng aking mga anak? Kung mayaman lang sana ako, maibibigay ko ang lahat ng pangailangan ng aking mga anak. Ang nangangarap na sabi ni Mang Roger sa sarili. Masipag at matulungin ang kanyang mga anak. Tuwing Sabado, tumutulong silang lahat sa bukid. Si Mang Roger ang taga-araro. Tagalagay naman ng abono ang panganay na anak at tagatanim ng mais ang 2 pa. Abala naman sa pagluluto ng kanilang pagkain ang kanyang asawa. Kapag naman Linggo, namimitas ang mag-anak na mga tanim nilang gulay upang maitinda sa mga kapitbahay. Buwan ng Marso, araw ng pagpaparangal sa mga mag-aaral ng mababang paaralan ng Busilak. Ilan sa mga pinarangalan ay ang 3 anak ni Mang Roger at Aling Ismen. Tuwang-tuwa sila sa nakamit na tagumpay ng kanilang mga anak. Pinarangalan sila bilang ilan sa mga pinakamatalinong bata sa klase. Naalis ang lahat ng kanilang naramdamang pagod at hirap sa buhay nang tawagin ng kani-kaniyang guro ang kanilang mga anak. Mangyari pong umakyat sa entablado ang magulang ng bawat batang pararangalan, ang sabi ng guro ng palatuntunan. Unang karangalan sa 5 baitang, Rosa Jose. Unang karangalan sa 3 baitang, Rodel Jose. Unang karangalan sa 2 baitang, Romeo Jose. Halos malunod sa tuwa ang puso ni Mang Roger at Aling Ismen. Masayang-masaya silang umakyat sa entablado. Malugod na binati ng punong guro ng paaralan ang 2. Mapalad po kayo, matatalino po ang inyong mga anak.
Sigurado po akong malayo ang kanilang mararating, sambit niya. Salamat po, ang mapagpakumbaba namang sagot ng mag-asawa. Biglang napadasal ng tahimik si Mang Roger. Diyos ko, tulungan mo po ako. Pagpalain mo po kaming mag-anak. Bigyan po ninyo ako ng lakas ng loob. Kalipas ang ilang taon, nasa mataas na paaralan ng Santa Maria ang tatlo niyang anak. Ganoon pa rin ang estado ng kanilang buhay. Mas lumala pa ang kahirapan dahil dumarami na ang kanilang gastusin. Hindi tumigil sa pagtatrabaho at pagdarasal sina Mang Roger at Aling Esmen. Alam kasi nilang nasa Diyos ang awa at nasa tao naman ang gawa. Sa paglipas ng panahon, hindi na malaya na mag-asawa na magtatapos na pala sa kolehiyo ang kanilang mga anak. At sa kanilang pagkamangha, nagtapos ang mga ito na may karangalan. Dahil sa maganda ang record ng kanilang mga anak, madali silang nakahanap ng trabaho. Ang panganay na si Rosa ay isa ng guro sa mababang paaralan ng Busilak. Ang pangalawa namang si Rodel ay isa ng inhenyero. At ang bunsong si Romeo ay isang nurse. Kung may hirap, may ginawa, sambit ni Mang Roger at Aling Esmen. Maraming salamat po, Diyos ko, sa tulong mo at ginhawang pinagkaloob mo sa amin, sambit ng mag-asawa. Masayang namuhay ang mag-anak at pinahalagahan ang tagumpay na kanilang nakamit. Ngayong mga profesional na sila, handa na rin silang maging mga produktibong Pilipino. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Subukin natin kung may natutuhan kayo mula sa tekstong napakinggan. Sagutan natin ang mga tanong mula sa teksto. Ito ang mga katanungan. Una, sino si Mang Roger? Ikalawa, ilan ang kanyang mga anak? Ikatatlo, ano ang kanyang suliranin? Ikaapat, bakit nagkaroon ng agam-agam si Mang Roger sa kabila ng karangalang natanggap ng kanyang mga anak? Ikalima, paano binigyang solusyon ni Mang Roger ang kanyang mga suliranin? Sa iyong palagay, tama ba ang kanyang ginawa? Bakit? Ika-anim, nangyari na rin ba sa iyo ang karanasan ni Mang Roger at ng kanyang pamilya? Ika-pito, anong aral ang iyong natutunan mula sa kwento? Nabago ba nito ang iyong dating pananaw? Ika-walo, sa iyong sariling pananaw, ano kaya ang mangyayari kung hindi nagsumikap at nagtulungan ang mag-anak ni Mang Roger? Makamit ba nila ang tagumpay? Sa paglalahad ng inyong kasagutan mula sa nabasang teksto, ano ang ating ginawa upang maibigay ang pagkakaunawa sa mga pangyayari sa tekstong napakinggan? Tama! Tandaan, upang maibigay ang tamang palagay sa maaaring mangyari sa tekstong napakinggan, kailangan nating unawain ang ikinilos ng tauhan at ang sariling kaalaman o karanasan ukol sa mga kaganapan sa kwento. Basahin muli ang tandaan. Sabayan niyo ako. Tandaan, upang maibigay ang tamang palagay sa maaaring mangyari sa tekstong napakinggan,
Kailangan natin unawain ang ikinilos ng tauhan at ang sariling kaalaman o karanasan ukol sa mga kaganapan sa kwento. Upang lubos na mauunawaan ang ating aralin, narito ang maikling pagtataya. Isulat ang iyong sariling karanasan ukol sa mga pangyayari sa teksto. Una, naranasan mo na bang makakilala ng isang taong nagiging matapat sa iyo? Halimbawa ay isang tenderang nagbalik ng labis na bayad o pumili ng lalong mahusay na paninda para sa iyo. Ano ang iyong nadama? Isalaysay ito. Ikalawa, naranasan mo na bang masuklian ng labis? Ano ang ginawa mo? Matapos mong maisauli ang labis na sukli, ano ang naramdaman mo? Isalaysay ito. Magaling mga bata! Sigurado akong naunawaan ninyo ng mabuti ang ating aralin. Narito ang mga gawain para sa susunod na mga araw. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga magulang o sa nakakatanda sa paggawa ng mga nakatakdang gawain. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Ito ang gawain para sa ikalawang araw. Sila sa isang batang scout. Nag-iipon siya ng pera upang makabili ng bisikleta na gagamitin sa pagpasok sa paaralan. Isang araw, nakapulot siya ng 500 piso sa daanan papasok sa kanilang bahay. Kinabukasan, pinakiramdam niya kung may maghahanap ng pera. Ano kaya ang maaaring gawin nila sa napulot na pera? Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Gawain para sa ikatatlong araw. Ibigay ang maaaring mangyari sa teksto gamit ang dating karanasan o kaalaman. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Una, si Juan ay dinakip ng mga pulis dahil sa pagsuway sa curfew at hindi pagsusuot ng face mask. Ano kaya ang maaaring mangyari kay Juan? Ikalawa, si Rosa ay mahilig kumain ng french fries at hamburger kaya tinutokso siyang ubis sa paralan. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya dahil sa sobrang katabaan? Ikatatlo, walang humpay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Ano ang maaaring mangyari kapag nagkaroon ng mga bagyo? Ikaapat, dalawang magkasunod na malalakas na bagyo ang dumating sa bansa ngayong buwan ng Nobyembre. Ano kaya ang maaaring mangyari? Kalima, si Nestor ay mahilig maglaro sa putikan. Isang araw, nakaramdam siya ng matinding sakit ng tiyan. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kanya? Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Gawain para sa ikaapat na araw. Sumulat ng isang sanaysay tungkol sa iyong karanasan o kaalaman sa pandemyang dulot ng COVID-19. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Gawain para sa ikalimang araw. Basahin ang sumusunod na teksto. Piliin ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa inyong sagutang papel. Una, isang araw, nagkasalubong sina kambing at aso
sa gitna ng isang makitid na tulay. Nang biglang sinunga ni Kambing si Aso. Sa kanilang pagigit-gitan ay nahulog ang dalawa sa ilog. Ano kaya ang maaring mangyari? A. Malulunod si Aso. B. Malulunod si Kambing. C. Malulunod silang dalawa. At D. Pareho silang makakaligtas. Ikalawa, isang araw, nadako ang lobo sa isang halamanan. Matinding gutom ang kanyang nararamdaman, lalo na nang makita ang puno ng ubas na hitik sa bunga. Sinubukan niyang lundagin ang isang kumpol ng ubas, ngunit hindi niya maabot. Paulit-ulit niya itong ginawa, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ano kaya ang maaaring mangyari? A. Makakuha siya ng ubas. B. Lalo siyang magugutom. C. Mapapagod ang lobo. At D. Titigil siya sa paglundag. Ikatatlo, umapaw ang Marikina River dahil sa dami ng tubig na dulot ng bagyong Ulysses. Lagpas tao ang taas ng tubig baha. Ano ang maaaring mangyari? A. Maraming ari-arian ang malulubog sa baha. B. Sasagana ang mga pananim ng mga magsasaka. C. Magbubunyi ang mga magsasaka dahil maraming tubig ang tumausdos mula sa kabundukan. At D. Lalaki ang kita ng mga magsasaka. 4. Nalimot na ng kasalukuyang henerasyon ng kabataan ang mga kaugaliang minana natin sa ating mga ninuno dahil sa mga bagong teknolohiya. Ano kaya ang kahihinatnan ng mga susunod pang henerasyon? A. Magiging materialista o mahihilig pa sa mga makabagong tuklas ng kagamitan o teknolohiya. B. Magiging magalang at masunurin sa mga nakakatanda. C. Tataas ang antas ng katalinahan. D. Ang sagot ay A at C. Ikalima, masunurin at masipag mag-aral ang mga anak ni Mang Roger. Lahat sila ay nakapagtapos ng kolehiyo at nakapagtrabaho. Mararanasan pa ba ni Mang Roger ang kahirapan? A. Hindi na dahil matiwasay na ang kanyang pamumuhay. B. Mararanasan pa rin nila ang paghihirap. C. Hindi na siya maghihirap. D. Wala sa mga nabanggit ang sagot. Patuloy na matuto sa teleklase. Hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon. Gawain para sa ika-6 na araw. Lagumang pagsusulit. Piliin ang letra ng maaaring mangyari gamit ang dating kaalaman o karanasan. Bidugan ang letra ng tamang sagot. Una, ang laptop, telebisyon o cellphone ay isa sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mag-aaral ngayong may pandemya. Ano ang maaaring mangyari kung walang gadget ang isang mag-aaral? A. Mahihirapan siya sa pag-aaral. B. Madaling matatapos ang kanyang gawain. C. Magiging masaya siya. At D. Magiging maayos ang kanyang mga output. Ikalawa, mabilis na nagpaabot ng tulong si Vice Presidente Leni Robredo sa kanyang mga kababayan na salanta ng Bagyong Rolly. Ano kaya ang mangyayari? A. Ikalulungkot ng mga mamamayan ang ginawa niyang pagtulong. B. Ipagmalaki at pasasalamatan siya ng kanyang mga kababayan. C. Ikakagalit ng mga mamamayan ang kanyang ginawa. At D. Iisipin ng mamamayan na walang pakialam sa kanila ang
Presidente. Ika-3, maraming pananim at ari-arian ang napinsala ng bagyong Roland sa rehiyon ng Bicol. A. Ikakatuwa ng mga mamamayan ang nangyari. B. Marami ang namatay sa naganap na trahedya. C. Ikakagalit ng mga opisyal ang naganap. D. Maraming mamamayan ang mahihirapang makaahon sa nangyari. Ika-4, ilang araw na hindi umuulan, kaya wala nang sigla ang mga pananim. Ano kaya ang maaaring mangyari? A. Masigla at malusog ang mga pananim. B. Malalanta ang mga pananim. C. Mamunga ang mga pananim. D. Dadami ang mga pananim. Ika-5, walang humpay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan. Ano ang maaaring dulot nito? Ang mga sumusunod ay tamang sagot maliban sa isa. A. Magdudulot ng flash flood. B. Magdudulot ng landslide. C. Maraming pananim ang masisira. D. Lalawak ang lupang pananim. At dito nagtatapos ang ating aralin para sa ika-3 linggo ng ikalawang quarter. Para sa inyong performance task, iguhit sa short bond paper ang iyong magiging karanasan o natutunan na magkaroon ng pandemyang COVID-19 at tulaya nito. Magpatulong sa kasama sa bahay para magawa ng maayos ang gawain. Ito muli si Teacher Joanne. Kasama ko sila Teacher Rebecca at Teacher Catherine, kung saan patuloy ang inyong pag-aaral gamit ang inyong mga telebisyon at radyo. Abangan ang ating susunod na araw. Hanggang sa muli, mag-ingat palagi. Paalam! Natapos na naman ang isang nating leksyon sa pamamagitan ng distance learning. Inyong bantayan ang susunod na leksyon na manggagaling sa kagawaran ng edukasyon. Paalam na muna sa ngayon mga bata.